Hello mga ka-Fanatics, bago po tayo magsimula, pwede ba akong manghingi sa inyo ng pabor? Kung pwede ay mag-like, share, comment and subscribe kayo kung nagustuhan nyo ang kwento nato. Sa inyo ay wala naman itong malaking epekto pero sa akin ay napakalaking tulong na nito para sa akin. Sa simpleng pag-like lang ninyo ay marirecommend na ni YouTube sa iba ng ating video. Maraming salamat po sa pag-unawa. Lumipat ang kwento, makikita natin ang isang kamay naglabas ng maliit na kulay asul na apoy. Mga ka-Fanatics, dahil dako pa nakikita ang pangalan ng babae ay tatawagan muna natin siyang Charlotte, iibahin na lang natin pag na-encounter ko na ang pangalan niya. Ilang saglit pa ay binitawan na ni Charlotte ang apoy. At ito ay tumama na sa lupa na nababalutan ng nyebe. Ilang saglit pa ay natunaw ang malaking parte ng nyebe, at makikita natin ang lawak ng sakop ng apoy, habang nakatayo lang naman na pinapanood ni Charlotte at ng lalaki ito. At lalaking ta ay tawagin na lang muna nating Rafael, habang nakatingin si Rafael sa apoy ay may napagtanto siya. Makikita naman natin ang halaman na hindi naman magawang sunugin ng apoy. Saad ni Rafael ito ay napakagandang kasanayan. Saad pa ba't wala dito ang katawan? Akala ko ay naputol ko na ang lalamunan niya dito. Mukhang marami ng oras na ang nagdaan, naalala naman dito ni Rafael ang pagputol niya sa leeg ng ating bida. Siguro halimaw o wild beasts ang kumuha sa katawan. Saad niya kay Charlotte. Siguro nga, yan ay posible, tugon naman ni Charlotte. Maraming salamat sa pagsama sa akin papunta dito, kaya lang. Meron pa akong isang bagay na gustong itanong sayo. Tinignan naman ito ni Rafael. Ang kalapit na bayan, saad ni Charlotte. Pwede mo bang sabihin ang pangalan ng bawat isa? At pagkatapos ay bumalik ang eksena sa lugar kung saan nangyari ang matinding laban. Makikita naman natin ang ating bida at ang butler ni Tredenterden na naglalakad sa mga sirang gusali. At sila ay nakarating na sa lugar na kanilang pupuntahan, pinagbuksan naman ng pinto ng butler ang ating bida. Ang bida ay pumasok na ng nakangiti. Masaya nang bumungad dito si Treden habang nakataas pa ang dalawa netong kamay. Maligayang pagdating priest, hinihintay kitang makarating dito, masayang sambit nito sa ating bida. Bakit ikaw ay mukhang mas nagiging gwapo kapag nagkikita tayo, Bol, ang sabi nito sa ating bida sabay tawa. Ngumiti lang naman ang ating bida sa kanyang papuring naririnig. Nagpasalamat naman ang ating bida. Ang aming demon slaughterer, walang mapaglagyan ang saya ko, ito lang ang paraan ng pagpapasalamat ko. Humihinga pa ba ang demonyo? Tanong ng ating bida. Ang demonyo at ako ay kailangan ding mabuhay, hindi ako naniniwala na merong mga nilalang na ipinanganak sa mundo para mamatay, meron ba? Tanong ni Treden. Hindi ka nagkakamali, nakangiting saad ng ating bida. Pagkatapos ng mga nangyari ay sinabi ni Treden sa mga tao ang nakatalo sa demonyo ay ang ating bida, at siya din ang nakapagligtas sa buhay niya. Ang naging resulta ay hindi naman bagay sa akin, binansagan akong demon slaughterer. At siguro si Erin ang gumawa ng demon slaughterer. Siya ay hindi tumigil sa pagtawag sa akin ng demon slaughterer at ito ay nakakakuha ng atensyon ng ibang tao. Katulad nito, nag-uusap naman ang dalawang matanda, siya ba ang sikat na demon slaughterer? Nahihiya na lang naman ang ating bida. Narinig ko na siya ay napakalakas, hindi katulad kung paano mo siya titignan. At nagawa niya ring matalo ang 7 mga bandido nang siya lang ang mag-isa, nahihiya naman ang ating bida habang pinapalibutan ng mga tao. Nagawa niyang matalo ang demonyo, ano pa kaya sa kanya ang mga bandido? Makikita naman sa tabi na tumatakas na ang ating bida para makalayo sa maraming tao. Ako ay nangangamba na baka may lumabas pa na panibagong halimaw uli. Saad ng lalaki.
Makikita nating nag-uusap ang ating bida at si Tredan. Medyo kakaibang makita ang prosthetic na kamay mo at paa ay maayos na nakakagalaw. Napatingin naman sa kanya si Tredan. At siya ay nagsalita, ginagawa ko lang ta sa harapan mo. Ako ay nanghihina pag nasa harap ng ibang tao. Para makagalaw ako ng natural ay kailangan, sabay taas nito sa kanyang prosthetic arm. Ang kapalit ay kailangan ko magbayad ng malaking halaga. Tumingin naman ng nakakatakot si Tredan sa ating bida. Natakot naman ang ating bida sa sinabi ni Tredan, tanong niya anong kapalit ang tinutukoy mo. At seryoso namang sinabi ni Tredan habang hawak ang tsaa, malapit na di magtatagal. Ang buhok ko sa ulo ay mawawalan ng lakas at magsisimulang malagas katulad ng mga dahon. Paiyak na sabi nito sa ating bida. At pinapaki sa atin ang panot na itsura ni Tredan. Kung makikipagkita ka uli sakin sa loob ng ilang buwan, ay sigurado akong makilita mo ang kalbo kong ulo, saad ni Tredan. Nai-imagine ko na nga paiyak na sabi ng ating bida. Saad niya pa pwede nating pag-usapan yan sa susunod. Meron ka bang libreng mga linggong natitira? Tanong ni Tredan. Tugon ng ating bida ako ay may higit pa sa sapat na oras. Yan ay maganda, meron akong trabaho na natanggap at ang nag-request nito ay ikaw ang gustong gumawa nito, saad ni Tredan. Nagtaka naman ang bida dito. Tanong niya kay Tredan gusto niya na ako ang gumawa. Mukhang tingin nila na ikaw ay perpekto para sa trabaho na yun, pagkatapos nila marinig ang kwento ng Demon Slaughterer. Dugtong niya pa mukhang ito ay may kinalaman sa Holy Relic ng Ancient Empire. Nagseryoso naman ang mukha ng ating bida. Dugtong pa ni Tredan ang premyo ay nagkakahalaga ng 5 buong nips ng gintong barya. Iyon ay babayaran din nila ng advance. At kung makita nila na ikaw ay makakagawa ng malaking tulong sa kanilang effort para maglakbay sa mga ruins. Sabi nila ikaw ay bibigyan nila ng isa sa mga nadiskubreng mga relics. Murder pagsang-ayon ng kamay sa usapan, na para bang nananabik itong makuha ang relic. Kagaya nga ng sinabi ni Mother. Ay magandang tignan ko muna ang sarili ko. Ilang saglit pa ay tinanggap na ng ating bida ang trabaho ng bukal sa kanyang loob. Murder saad ng kamay, na para bang ito ay exited. Mahabang panahon na ang nakakalipas ay merong Ancient Empire, tinapos nila ang era ng mga masasamang mages. At nagdala ng kapayapaan sa kontinente. At sa kasalukuyang panahon ang technology ay muling ginawa, ang mga holy relics ay kilala bilang sa napakagandang kayaman na nagtataglay ng mga abilities. Sa ibang salita, ang ibang mga material ay tinuturing na matataas na klase sa mundong ito. Sa katunayan ay ang holy relics ng Ancient Empire. Ilang saglit pa ay makikita natin ang ating bida sa mga magiging kasamahan nito. Nagbigay galang naman dito ang lalaki masaya akong makilala ka saad niya sa ating bida. At nagpakilala naman dito ang lalaki ako ang nag-request nitong trabaho ako si Carmen Valtos, habang inaabit niya ang kamay niya. Nagtaka lang naman dito ang ating bida na nakatingin kay Carmen. Marahil ay may napagtanto siya sa apelido ni Carmen. Nagsalita naman si Carmen ang iniisip mo ay tama si Anthony Valtus ang miyembro ng Black Wolves ay ang aking ama. Dagdag niya pa at kung sakaling magkaroon ka ng pagkakamali sa intindi. Ako ang kanyang anak sa labas, pagyayabang nito sa ating bida. Ngumiti na lang ating bida nang marinig niya ang sinabi ni Carmen, iniisip ng ating bida na nasa nakakatawa siyang sitwasyon. Akala ng ating bida na mag-isa lang ang marangal na tao na yun pagkatapos ito iwanan ng asasa nito. Mukhang ang kumakalat na usapan ay iba sa katotohanan.
Pero ang pagiging malalim sa ganitong usapin ay hindi maganda. Tinanong ng ating bida kung sino ang taong nasa likod nila. Pumayag naman dito si Carmen. Ang mage na yun na tatakpan ng robe ay si Tanisa. Siya ang gagabay sa atin papunta sa mga ancient relics. At siya ay si Sukas, kagaya ng makikita mo siya ay parte ng tribo ng Unicorn. Siya ay malakas, pwede kang umasa sa kanya. Sila ay nagkamay, masaya akong makilala ka Demon Slaughterer. Saad ni Sukas, sumagot naman ang ating bida, sa totoo lang nahihiya akong marinig ang bansag sakin. Pwede mo akong tawaging Marnark, masayang saad ng ating bida. Sumagot naman si Sukas, sa napagtagumpayan mo ay wala ka dapat ikahiya. Ngayon tapos na tayong malaman ang pangalan ng bawat isa, simulan na natin umalis, saad ni Carmen. Aabutin pa tayo ng 2 araw sa paglalakbay natin. Ituloy na lang natin ang usapan habang naglalakad sa daan. 2 araw na ang lumipas at sila ay inabot na ng gabi. Ang ating bida at ang kanyang mga kasamahan ay naisipan gumawa ng apoy para sila ay mainaitan at para sila ay makapagpahinga na. Tinanong ni Carmen ang ating bida kung bakit hindi pa siya natutulog. Mas mabuting matulog muna siya. Ngumiti lang naman ang ating bida dahil nararamdaman niya ang pag-aalala ni Carmen sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na meron siyang sapat na tulog kaya hindi pa siya inaantok. Tugon ni Carmen ay mukhang masyado kap ang bada. Meron pang maraming oras bago sumapit ang umaga. Meron ka bang nakakamanghang mga kwento? Tanong niya sa ating bida. Paniguradong nagkaroon ka na ng maraming mga babae sa buhay mo. Saad ni Carmen. Sumagot ang ating bida. Ako ay parang bagong nyebe na hindi pa natutunaw. Yun ay medyo nakakamangha. Kung gayon ay meron ka ng natitipuhan na babae. Tanong ni Carmen. Nag-isip naman ang ating bida sa mga sinabi ni Carmen. Tingin ko gusto ko ng babaeng handa akong samahan sa kahit anong oras. Nakikinig lang naman ang kamay habang nasa loob ng bulsa ng ating bida. Marahil alam niya na parang siya ang tinutukoy ng ating bida. Hindi ka nagkakamali sa tuwing gigising ka sa umaga ay wala nang ibang mas magandang bagay pa kapag nakikita mo ang taong gusto mo na tutulog sa tabi mo. Sa aking palagay ang pag-ibig ng babae ay ang pinakamalahalang bagay, kahit na masyado yung halata. Sumangayon naman dito ang kamay, dahil alam niyang pabor sa kanya ang sinabi ni Carmen. Tutal ang puso natin ay nasa dibdib natin, ito oli para ang puso natin ay sumalobong sa mga paparating, kailangan lumaki ang ating dibdib para masuportahan natin ito. Nagtataka naman ang kamay dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Carmen. Tinawag niya ang pangalan ng ating bida. At siya ay umamin gusto ko ng mga babaeng may malaking dibdib. Nagulat naman ang kamay sa mga pinagsasabi ni Carmen. Sumagot ang ating bida saad niya hindi masama ang magkaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Dugtong niya pa siguradong malaking tulong iyon sa tatahakin mong paglalakbay. Nagsalita ulit ang ating bida saad niya kaya lang magbibigay ako sa iyo ng payo inirekomenda ko sa iyo na huwag kang magsisalita ng ganyan sa harap ng babae. Tumugon naman si Carmen hindi ako nakikipag-usap ng mga ganitong bagay sa iba. Sa'yo ko ang sinabi, kapag nag-uusap tayo, ay nararamdaman kong para akong nakikipag-usap sa matagal ko ng kaibigan. Ako din nakangiting tugon ng ating bida. At sila ay nagtawanan lang sa sarap ng kanilang pag-uusap, marahil nararamdaman nila ang matinding koneksyon nila sa isa't isa. Makikita natin na bibong-bibo na nagpo-post si Carmen sa harap ng ating bida. At sumapit na ang umaga. At gising na ang ating bida,
Nagsalita siya, alam kong sinabi mo sakin na maging mapili ako sa mga kaibigan ko. Murder, pagsangayon na tugon ng kamay. Pero masaya akong makausap ang taong ta. Ilang saglit pa ay huminto na sila sa paglalakad dahil narating na nila ang lugar. Nandito na tayo sa Adnitan isa. Sila naman ay masaya dahil narating na nila ang lugar ng Ancient Ruins. Bubuksan ko na ang pasukan papuntang Ancient Ruins. Ipinaliwanag naman ni Tanisa kung ano ang mga gagawin pag nakapasok na sila sa Ancient Ruins. Ang una ay kailangan nilang hanapin ang susi. Sunod ay pupunta sila sa lokasyon na nakasaad sa susi. Pagkatapos ay babasahin nila ang mga salitang nakasulat sa wika ng Ancient Ruins na nakasulat sa susi. At ang huli ay ilalagay ang susi at pihitin ito ng pakaliwa o pakanan. Kaya lang ang mga mages lang ang may kakayahang magbasa ng Ancient Ruins na nakasulat sa susi. Ang ginagampapanan ng mga mages sa ganitong mga paglalakbay ay napakahalaga. Ang isang exception lang dito ay ang mga kagaya kong player. Yan ay totoo bilang isang player ay nagagawa kong basahin ang mga ancient language. Malamang hindi ko ipapaalam na kaya kong magbasa ng mga ancient language, papanatilihin kong sekreto ito, saad ng ating bida. Dugtong niya pa, kaya lang sa mundong ta ay wala akong malalim na relasyon sa kahit sino dito. Tumingin naman si Carmen sa kanyang mga kasamahan, saad niya, tumuloy na tayo. Ang susi ay mahirap talaga para sa aking makuha. Makikita naman natin na tinatahak na nila ang daanan patungo sa Ancient Relic. At nang sila ay makalabas na, sila ay namangha sa kanilang nakikita sa harapan. Kung para sa mga ruins na napuntahan ko ay ito ang pinakamagandang nanatili. Natutuwang saad ni Carmen sa kanyang mga kasamahan. Saad niya pa, bakit hindi na natin simulan ang maglibot? Saad naman ng ating bida na natutuwa, panigurado akong marami ditong mga artifacts ang nandito. Para isipin na magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ang ruins sa malapitan na nakikita ko lang dati sa mga larawan. Ay ang pakiramdam ko, ang aking puso ay sasabog. Napatingin naman si Tanisa sa ating bida, marahil nagtataka siya sa gingawa ng ating bida. At siya ay huminga ng malalim. Naparang pagpapakita na siya ay nadismaya sa ating bida. Makikita natin ang sulong na nagbibigay liwanag sa lugar. Patuloy pa rin sila sa paglalakad. At ilang saglit pa ay nakarating na sila sa lugar. Sila ay napahinto sa napakalaking pintuan na kung sa makikita natin ay meron itong mga selyo sa magkabilaang pinto. May nagsalita ito na ba ang ancient text? At ipinagpilitang sa atin ang ibig sabihin ng mga simbolong nakasaad sa dalawang pinto. Na ang ibig sabihin ay, patunayan mo na ikaw ay may imperial blood na dumadaloy sa iyong katawan. Dugo, pagtatakang tugon ni Tanisa. Ang ating bida ay tinignan lang naman si Tanisa. Saad ni Tanisa, kung wala tayong ancient imperial blood ay dapat na tayong maghanda sa paparating na laban. Ilang saglit pa ang selyo ay naging kulay pula at ang pinto ay bumukas. Isang hudyat na may lalabas dito na kung anong bagay. Makikita natin na lumabas ang mga kakaibang nilalang na mabilis na papunta sa direksyon nila. At ang mga ito ay tumalon patungo sa kinaroroonan ng ating bida at ng kanyang mga kasamahan. Si Sukos naman ay naghanda ng salubungin ang mga papalalapit na mga nilalang. Ilang saglit pa ito ay umatake na, at ang mga nilalang ay nahati habang sila ay nasa ere. Si Tanisa naman ay naghandang mag-cast ng spell. Ilang saglit pa ay makikita na lang natin na nabibitak ang mga lupa at ang mga liwanag ay lumalabas dito. At mga kakaibang nilalang na
ay nagtaka sa nangyayari at ang mga liwanag ay patuloy sa paglakas na para bang ito ay nakahanda ng sumabog. At tuluyan na nga itong sumabog at ang mga nilalang ay tumalsik dahil sa lakas na pinakawalan ni Tanisa. At ang pagtilapon ng mga nilalang ay patungo sa direksyon ng ating bida. Ang ating bida naman ay inaasahan na ito at siya nakahanda na para dito. Ilang saglit pa siya ay nagpakawala ng napakabilis na pag-atake na tanging liwanag na lang ng espada ang makikita dito. At natapos na agad sa pag-atake ang ating bida. Bigla namang nagsalita ang kamay murder. Pagtawag nito sa atensyon ng ating bida, napatingin naman sa likod ang ating bida ng may pagtataka. At ilang saglit pa ay makikita natin ang nagkasalubong na espada. Nasangga pala ng ating bida ang palihim na pag-atake ng kakaibang nilalang. Saad ng ating bida mukhang may isa pang natira, mas mabuting patayin ko na ta. Ilang saglit pa ay may tumamang palaso sa ulo ng nilalang. Ngumiti naman ang ating bida marahil alam niya kung kanino nang galing ang pag-atake. At ang nilalang ay namatay na at ito ay bumagsak sa lupa. At ang gumawa nga ng pag-atake ay si Carmen, katulad ng inaasahan ng ating bida. Nag-thumbs up naman si Carmen sa ating bida pagpapakita ng ako bahala sa'yo. At ang ating bida ay nagpasalamat kay Carmen sa pagligtas sa kanya sa laban. Bigla namang may nagsalita, bakit mo patuloy na pinapadala sa amin ang mga kalaban si Marnark o ako ay pwedeng masaktan? Napatingin naman ang ating bida sa nagsasalita at si Carmen naman ay nagtataka kung bakit. Sumagot ng seryoso si Tanisa, yun ang pinakamabilis na paraan para alisin ang mga kalaban natin. At nagawa naman natin na mapatay lahat. Gusto kong tumigil ka na sa pagrereklamo, saad ni Tanisa. Ha, anong sinabi mo? Meron ka pa bang gustong sabihin? Kikan na saad ni Sukas. Nagsasalita naman si Carmen, tumigil na kayo Sukas, Tanisa. Makikita naman ang gigil at pagpipigil ng galit ni Sukas. At siya ay wala na lang nagawa sa kanyang nararamdaman at siya ay umupo na lang. May nagsalita naman sa ating bida Priest Marnark, ang bansag sayo na Demon Slaughter ay talagang bagay sa sayo. Nahihiya akong ipakita ang hindi banal na pangalan bilang isang priest, tugon ng ating bida. Absalo, inaamin ko na hindi ka nagkakamali dyan. Sagot ni Carmen. Pinuri naman ng ating bida si Carmen sa paggamit niya ng pana. Napatingin naman si Carmen sa kanyang pana, saad niya, ginagamit ko na ang pana at palaso simula pagkabata ko. Nag-insayo ako hanggang sa kaya ko habang pinapakita sa atin ang kababata ni Carmen na kama ang kanyang pana at palaso. Nagsalita naman si Tanisa, hindi pa na tayo aalis, ayos lang sakin, maglakad kaagad tayo. Napatingin naman dito ang dalawa, sila ay nagtataka kung bakit ba nagmamadali si Tanisa. Marami pa akong natitirang mana, saad ni Tanisa habang papalapit sa kanila. Nakatingin lang naman dito ang dalawa. Bakit ka nagmagmadaling umalis? Tayo ay nakakapagpahinga pa lang ng kaunti, galit na sad ni Sukas kay Tanisa. Pero para sa mga kagaya naming katawan ang ginagamit sa laban ay kailanman namin magpaghinga. Nagsalita naman si Tanisa dito, saad niya, naniniwala akong lahat ay sang-ayon sakin maliban sayo. Mas maganda kung mararating na natin ang ruins ng mas maaga, kaya mag-aksaya ng oras dito. Nagpapakatotoo na ako, tingin ko mukhang sinusubukan mong gumawa ng eksena dito, saad ni Tanisa kay Sukas. Anong sinabi mo? Galit na tugon ni Sukas. Sumingit naman si Carmen para di matuloy ang away ng dalawa. Saad niya, magpahinga muna tayo bago umalis. Dito na natin tatapusin ang usapan. Naiinis naman si Tanisa sa desisyon ni Carmen.
Tumawa naman ang ating bida sa isip. Minamaliit pa ng ating bida sa isip niya. Saan niya ang pagiging mages ay napakadali lang makuha, at ito ay mula sa pagsilang nito. Ipinanganak bilang isang mages, gayunpaman may mga magkakaibang paraan para sa bawat tao. At para sa mga pinanganak ng may mana ay ito ay mabubuksan pag naabot na nila ang tamang edad. Ay pag manyari yun ang mga kaalaman patungkol sa Shem ancient language ay aapaw sa kanilang utak. At nang walang kahirap-hirap ay matutunan ang magbasa ng ancient language. Gamit ang mana na kayang sumire sa batas ng mundo. Sila ay ipapanganak bilang isang mages. Gayunpaman dahil sa napakaraming kaalaman ang pumapasok sa kanilang utak ay sila ay nangangambang mag-aral ng mga bagong bagay. At ang resulta ay ang maraming mages ay naging makakas ang loob at walang pinag-aralan. Ang iba ay makasarili at walang pake sa iba, siya ay parehas lang sa mga mage na kakita ko. Nagagalit Perrin namang na nakatingin si Sukos kay Kanisa, habang ang bida sa likod ay nakangiti lang na pinagmamasdan si Sukos. Sa totoo lang sa lahat ng mages siya ay ang may disiplina pa. Makikita naman na napigil ni Kanisa ang galit niya. Nagsasalita na si Carmen, ngayong meron na tayong sapat na pahinga, pumunta na tayo sa susunod na arena. Sila ay handa para umalis para pumunta sa susunod na arena. Nang bigla naman silang narinig na sumigaw na kakaibang boses. Nagtaka naman sila dito marahil sa alam nila kung na ito ay paparating na panganib. At nagkaroon ng malakas na hangin ang papunta sa kanila. At ito ay lumakas, dinamon nila alam kung bakit ito nangyayari at saan galing malakas na puwera na iyon. Napagtanto naman ni Carmen na ang pintuan ay nagsara. Napatingin naman sila sa liwanag na nanggagaling sa kanilang likuran. Ilang saglit pa ay lumabas ang halimaw na gawa sa bato sa portal. At pagbagsak nito ay nasira ang sahig dahil sa di biro nitong bigat. At ito ay may isang mata na nagliliwanag, ito ay nakatingin sa lokasyon nila. Sabi ko na nga ba, totoo ba ta? Ang mga kalaban dito ay mahina para ruin na kagaya nito. Habang siya ay ganadong nakatingin sa halimaw. Mukhang ito ang totoong problema. Makikita natin ang laki ng halimaw kung ikukumpara sa kanila. Dito ko muna puputulan ang kwento mga ka-fanatics. Maraming salamat sa panunood.